Nagsisimula ang episode sa isang mansyon kung saan ang isang party ay naantala ng isang pagpatay. Isa sa mga bisita, si President Yamazaki ng Yatsubishi Bank, ay natagpuang patay na may tama ng bala sa kanyang puso. Ang pulisya, sa pangunguna ni Inspector Migure ay nag-iimbestiga sa pinangyarihan ng krimen, ngunit walang tiyak na ebidensya kung sino ang pumatay. Halika na, Inspector Migure, gaano katagal mo balak detain ang lahat ng bisita ko? Wala na akong panahon para maging bahagi ng walang bunga mong investigasyon. Sambit ng matandang nakaupo sa wheelchair. Ayon naman kay Inspector Migure, ang biktima ay isang bisitang inimbitahan sa kanyang party. At ito ay si President Yamazaki ng Yatsubishi Bank. Kaya, mangyaring magkaroon ng kaunting pasensya. Ang mga bisita nito, iminumungkahi mo ba na narito pa rin ang mamamatay tao? Dagdag pa ng matanda, sa mga oras na yun ay biglang pumasok sa eksena si Shinichi at nagsalita. Sabi ni Shinichi na ganap ang krimen sa isang selyadong silid na nakalock mula sa loob. Pumasok ang mamamatay tao mula sa susunod na bintana sa ikatlong palapag. Pagkatapos ay umalis sa parehong paraan. Walang mga bakas ng paa sa ibaba ng bintana, na tumutukoy sa katotohanan na ito ay isang panloob na trabaho. Sinabi ng matanda na ito daw ay isang kalokohan. Ito ay halos 10 metro sa susunod na bintana. Ang pagtalon mula sa isa patungo sa isa ay imposible. Kung ginamit ng pumatay ang gilid ng bubong upang tumawid sa susunod na bintana. Wala pang 2 metro ang natitira sa veranda ng silid kung nasaan si Mr. Yamazaki. Kaya paano umalis ang pumatay noon? Sinabi naman ni Shinichi na, walang paraan kung kaya nilang tumalon ng 2 metro patungo sa gilid ng bubong, na 10 sentimetro lang ang nakadikit. Ang mamamatay tao ay nagdala ng ilang lubid nang umalis sa susunod na silid. Kinabit ito sa balkonahe at pagkatapos ay ginamit ito upang bumalik. Agad naman nagtanong si Inspector Migure kay Shinichi, kung paano daw naalis ang lubid sa balkonahe pagkatapos. Ayon kay Shinichi, isang patpat na nakatali sa isang dulo ng lubid at nakakabit sa balkonahe. Madali itong nabawi kapag hihilahin. Agad naman nila ipinasuri ang balkonahe. Dapat kang makahanap ng mga marka mula noong ang lubid ay nakakabit dito. Ngunit ano ang ginagawa ni Mr. Yamazaki sa loob ng isang nakalock na silid? Malamang, sinabihan siya ng killer na maghintay doon nang nakalock ang pinto. Dahil may importante at sekreto siyang sasabihin sa kanya. Sinabi ni Shinichi na mayroon lamang isang tao na sapat na nakakaalam ng layout ng bahay na ito. At maaaring maglakad sa kabuuan nito nang walang anumang hinala. Ang taong iyon ay, walang iba kundi ikaw. Agad na itinuro ni Shinichi ang matanda. Nagbibiro ka siguro? Pahayag ng matanda. Hindi pa nga gumagaling ang paa ko. Bigkas ng matanda. Laging iisa lang ang katotohanan. Agad na dinampot ni Shinichi ang globo at ibinato ito sa matanda. Subalit bigla itong tumayo at mabilis na umilag sa ibinato ni Shinichi. Hey! Ayon kay Shinichi, ang binti ng matanda ay gumaling 3 buwan na ang nakakaraan. Ibinunyag ng iyong manggagamot ang lahat. Alam din namin na ikaw at ang iyong matalik na kaibigan na si Mr. Yamazaki ay nagkaroon ng under-the-table money transactions. May balak pa sanang tumakas si Mang Kanor, ngunit agad na sinipa ni Shinichi ang bola at agad naman itong tumama sa kanya. At doon hinuli ng mga pulis ang matanda na nagkaroon pa ng bukol sa ulo. Nagpasalamat naman si Inspector Migure kay Shinichi dahil laging tumutulong sa kanya. Kung makakaranas ka ng iba pang mahihirap na kaso, Detective Shinichi Kudo ang iyong lingkod. Isang umaga habang natutulog si Shinichi ay bigla itong nagising sa isang malakas na pagsabog galing sa labas. Sinilip siya sa bintana at agad na nakita si Professor Agasa. Naisip pala ng professor na gisingin si Shinichi sa isang malakas na pagsabog na mas maganda pa kesa sa alarm clock. Tinanong niya si Shinichi kung ito ba ay sumasang-ayon. Napabuntong na lamang ang ating bida. Kalipas ang isang araw, nagpunta si Shinichi at Ran sa Tropical Land kung saan ipinangako ni Shinichi kay Ran na magpupunta sila dito kapag nanalo si Ran sa karate tournament. Habang naglalakad ang dalawa papasok sa loob ng Mystery Coaster ay napansin ni Shinichi ang 2 bata na patago na pumapasok sa isang butas para makapasok ng libre sa loob. At habang papasok sila ni Ran sa loob ng Mystery Coaster ay nabanggit ni Shinichi na ang pinakakul na bagay tungkol kay Holmes ay noong una niyang nakilala ang kanyang assistant na si Watson. Biglang hinawakan ni Shinichi ang kamay ng isang babae at tinanong kung kasali ba ito sa isang gymnastics club.
Nagtatakang sumagot naman sa kanya ang babae at sinabi kay Kudo na paano mo nalaman. Tinanong naman ng kaibigan ng babae kung kilala ba niya ang lalaki na nakausap niya. Sabi ni Shinichi ito ay ang mga paltos sa kanyang kamay. Ayon kay Shinichi nakita daw niya kanina na tinatangay ng hangin yung palda ng babae. Tinanong ni Ran kung hanggang kailan niya hahawakan ang kamay ng babae na may konting selos. Dumating ang isang lalaki at sinabihan sila Shinichi na tumigil na sa pag-istorbo sa mga kaibigan niya. Sinabi ni Shinichi na lilipat na lang daw sila ng pwesto sa linya, ngunit nagsalita ang babae nilang kaibigan na hindi ayos lang na hindi sila lumipat, pero niyaya na rin ni Ran si Shinichi na umalis para makasakay na sa coaster. Samantala habang nag-e-enjoy sila Shinichi at Ran sa roller coaster ay napansin ni Shinichi na may tumama na tubig sa kanyang mukha galing sa harapan. Samantala napansin naman ng batang babae na may nahulog na isang maliit na parang perlas na bilog galing sa roller coaster. At nung lumabas na ng kuweba napansin ng lahat na nagliwanag ang ulo ng lalaki at tumilapon ang kanyang dugo sa paligid ng upuan nito. At doon dumating ang mga pulis para mag-imbestiga. Ayon kay Inspector Nigure wala na raw sila oras para mag-ikot-ikot dahil isa lang naman daw yung ordinaryong aksidente. Kaya sinabi nito sa mga tao na aalis na sila. Agad naman nagsalita si Shinichi at sinabing ito daw ay isang uri ng pagpatay. Sinabi ni Shinichi na ang salarin ay isa sa 7 pang tao na nakasakay sa roller coaster. Ayon kay Inspector Nigure, may kabuuang 5 pasahero. Ang mga pasaherong A at B sa unang hanay ay kapwa-kaibigan ng biktima. Si C, na kapwa-kaibigan at kasintahan ng biktima, ay nasa ikatlong hanay. At sina D at E ang mga lalaking nakaitim na nakaupo sa likod ng biktima. Ngunit lahat ay nakasuot ng kanilang mga bantay sa kaligtasan. Kaya ang babaeng nakaupo sa tabi niya lamang ang maaaring gumawa ng pagpatay. Habang nasa kalagitnaan ng pag-uusap ay nagsalita ang dalawang nakaitim na lalaki. At sinabing pakibilisan dahil wala na silang oras. Agad naman napansin ni Shinichi ang nagyayelong titig ng lalaki. Anong meron sa nagyayelong titig ng lalaking ito? Nag-iimbestiga sinabi ng isang pulis na may kutsilyo sa pataka ng babae na si Aiko. Sinabi ni Aiko na hindi pa niya nakita yun sa buong buhay niya. Nagsalita naman si Hitomi ang isa pang babae na bakit niya ito nagawa. Hindi ko ginawa. Nung dadalhin na ng mga pulis si Aiko sa headquarters para imbestigahan ay agad na nagsalita si Shinichi. Mali, hindi si Aiko ang mamamatay tao. Kung ganoon sino? Tanong nila. Laging iisa lang ang katotohanan. Ang may pananagutan. Ikaw. Itinuro ni Shinichi si Hitomi. Sinabihan si Shinichi ni Hitomi na, ano bakit ako? Nasa wallet ni Aiko ang kutsilyo. Ayon kay Shinichi imposibleng maputol ang ulo ng isang tao gamit ang gayong kutsilyo, lalo na sa isang dalaga. Inilagay mo ang kutsilyo sa pataka ni Aiko nang maaga para sisihin siya. Ngunit siya ay nakaupo sa pinakaharap na hanay. Hindi ba nagiging imposible yon? Tanong ni Inspector Nigure. Hindi, ganap na posible kung ginamit niya ang bilis ng coaster. Kasabay ng kaunting wire ng piano o ilang lubid. Isinalarawan ni Shinichi ang nangyari. Ako ang mamamatay tao at si Inspector Nigure ang biktima. Bago ibaba ang safety guard, naglagay muna ako ng parang pataka sa likod ko. Pagkatapos ay bumaba ang gwardya at, kita mo, sa sobrang espasyo, madali itong makalusot. Susunod, kumuha ako ng isang pre-prepared na lubid na may kawit sa dulo. Pagkatapos ay inilagay ko ang aking mga paa sa paligid ng gwardya, iniunat pabalik, at inilagay ang lubid sa leeg ng biktima, lahat habang nasa loob ng isang itim na tunnel, syempre. Pagkatapos ay ikinakabit ko ang kawit sa relay. Pagkatapos nito, ang tulan at lakas ng coaster ay aalis agad sa ulo. Bilang isang gymnast, ang paggawa ng lahat ng ito habang nasa coaster ay ganap na kapanipaniwala, kakabaliw ito. Anong patunay ang mayroon ka? Wika ni Hitomi. Tinanong naman ni Shinichi kung ano ang nangyari sa kwintas niya. Yung pearl necklace na suot mo bago ka sumakay. Hindi ba ito? Ang iyong mga luha ay nagsilbing isa pang palatandaan. Alam mo nang una na ang biktima ay mamamatay. Kaya naman tahimik kang umiyak bago siya mawala. Ang mga bakas ng luha na paalang na dumadaloy sa iyong mukha. Ang tanging paraan na maaaring tumulo ng paalang ang iyong mga luha ay kung umiiyak ka habang nasa coaster. Kasalanan niya ito, sinasabi ko sa iyo. Ang dahilan pala kaya pinatay ni Hitomi si Kishida ay dahil iniwan siya nito.
Dito ay nalaman din natin na ang ginamit palang pearl necklace ay regalo ni Kishida kay Hitomi nung una silang magkita. At doon sumabog ang luha sa mga mata ni Hitomi. Habang naglalakad ay hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak si Ran. Kaya sinabihan siya ni Shinichi na wag na umiyak. Tinanong naman ni Ran si Shinichi kung apektado din ba ito o hindi. Sinabi ni Shinichi na sanay na siya sa mga crime scene at makakita ng kung ano-ano. Mas mabuti na raw nakalimutan na lang ito sa madaling panahon at ang mga ganitong bagay ay nangyayari sa lahat ng oras. Samantala sa pag-uusap nila ni Ran ay napansin niya ang isa sa mga lalaking nakaitim mula sa roller coaster. Kaya agad niya itong hinabol. Habang hinahabol ni Shinichi ang lalaking nakaitim nakaramdam si Ran ng nakakakilabot. At pakiramdam niya na hindi na niya muli makikita pa si Shinichi. Di kalayuan ay makikita natin na may nakatayo na isang kalbo na may katabaan. At dito pala natin makikita ang lalaking nakaitim na tumatakbo na hinabol ni Shinichi. At dito rin nalaman natin na ang taong nag-iintay ay isa palang company director. Habang nagkakaroon ng negosasyon sa magkabilang panig ay tahimik naman na nagmamasid si Shinichi sa di kalayuan. At nagulat siya sa halos 100 milyong pera na nakita sa loob ng lalagyan. Kinukuha pala ng company director ang incriminating film na nagpapakita ng kanyang kumpanya na nagpupuslit ng mga armas. At ibinigay ng lalaking nakaitim ang film sa director. At dali-daling umalis. Habang nagmamasid si Shinichi ay bigla na lang may pumalo sa kanyang likod ng baseball bat. Si Shinichi ay biglang bumagsak sa lupa. Ang pumalo pala kay Shinichi ay isa pang lalaki na may mahabang buhok na kasama nung isang lalaking nakaitim. Naglabas ng isang kahon ng lalaki at sinabing gamitin nila kay Shinichi ang pinakabagong lason ng kanilang organisasyon. Ayon sa may mahabang buhok na lalaki ay hindi pa ito lumalabas kahit sa autopsy. Hindi pa ito nasusubukan sa ibang tao. Gagamitin nila ang lason parang isang trial. Agad itong ipinainom kay Shinichi at sila ay mabilis na umalis. Naramdaman agad ni Shinichi ang epekto sa niyang katawan na parang nasusunog. At parang natutunaw ang kanyang mga buto. Sana po ay inyong nagustuhan ang simpleng Tagalog recap na ginawa ko sa Detective Conan. Suportahan niyo po sana ang nag-uumpisa kong channel at mangyari na huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod pa nating episode. Maraming salamat po.